In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinuman mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Sirak at sa pagunita kay San Casimero. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin ni Jesus ang halaga ng pagsunod sa Kanya. Ipinahayag ni Pedro na iniwan nila ang lahat upang sumunod kay Kristo. At sinagot ito ni Jesus, ang sinumang nag-aalay ng kanyang buhay para sa Kanya at sa mabuting balita ay makakatanggap ng gantimpala. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi pati na rin sa buhay na walang hanggan. Ngunit binanggit din niya na may kasamang pag-uusig ang pagsunod sa Kanya. Mga halimbawa ng pagbabago sa ating panahon at tugon ng simbahan. Una, mga pagsubok sa pananampalataya. Sa kasalukuyang panahon, maraming hamon ang hinaharap ng simbahan, tulad ng sekularisasyon, pagsasawalang bahala sa pananampalataya, at maling pag-unawa sa aral ng simbahan. Ang tugon ng simbahan, mas pinagtitibay ang katekeses at pag-ibanghelyo sa pamamagitan ng social media at digital platforms. Pangalawa, krisis sa moralidad at pamilya. Ang mga pagpapahalagang moral ay tila nagbabago sa lipunan, kung saan tinatanggap ang mga pananaw na hindi ayon sa turo ng simbahan. Ang tugon ng simbahan, patuloy na itinuturo ang kahalagahan ng sakramento ng kasal, pamilya, at buhay sa pamamagitan ng Prekena Seminar at iba pang pastoral programs. Pangatlo, mga natural na sakuna at pandemya. Ang pandemya at iba pang sakuna ay nagdadala ng matinding pagsubok
sa sangkatauhan. Ang tugon ng simbahan ay ang pagpapalakas ng mga gawaing kawang-gawa at pagtulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng Caritas at iba pang organisasyon. Paano natin mababago ang ating mga pagkakamali? Una, muling pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Pangalawa, mas malalim na pagsasabuhay ng pananampalataya. Hindi lamang sa pananalita, kundi sa gawa, sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa simbahan at pagtulong sa kapwa. Pangatlo, pagiging may bukas sa biyaya ng Diyos. Sa halip na matakot sa mga sakripisyo, dapat nating tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng ating misyon bilang mga Kristiyano. Manalangin tayo para kay Santo Papa Francisco at sa mga may sakit. O Diyos, aming Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming mahal na Santo Papa Francisco. Bigyan mo siya ng kalakasan, kagalingan at patuloy na inspirasyon upang may pagpatuloy niya ang kanyang misyon sa simbahan. Idinadalangin din namin ang lahat ng mga may sakit sa buong mundo. Loobin mong ipagkaloob sa kanila ang kagalingan ng katawan at kaluluwa. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating mga sanggunian ay nagmula sa Biblia, San Marcos, chapter 10, sa Sirach, chapter 35. Catechism of the Catholic Church, patungkol sa pananampalataya at pagtalikod sa makamundong bagay. Mga aral ng Santo Papa Francisco, mga pananalita niya ukol sa kahalagahan ng pagsunod kay Kristo. Dokumento ng simbahan, Evangelii Gaudium, na naglalaman ng misyon ng bawat Kristiyano sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Naway tayo ay manatiling matapat sa ating pagsunod kay Kristo, gaano man kahirap, sapagkat ang gantimpala ng buhay na walang hanggan ang naghihintay sa atin. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!